Welcome back po mga kaibigan. Kumusta po ang lahat? Year 2025 na. Today's video mga kaibigan, na pag-uusapan natin itong year 2002 na 10 peso ng Pilipinas. Nabibili ba o hindi? At yung nakikita nyo mga kaibigan ay error coin, at marami sa atin nagtatanong kung ito ba daw ay nabibili ba o hindi. Pero bago yan mga kaibigan, ang ating nahunt ngayon ay itong year 2020 20 peso na high mint mark. Nakakuha naman tayo ng isa mga kaibigan. Ayan mga kaibigan yung ating nakuha, year 2020 na high mint mark, at saka itong year 2016 na 10 peso. Mas mahirap hanapin mga kaibigan yung 2014. So ayan mga kaibigan yung ating nakuha ngayong araw, dalawa. So balik tayo mga kaibigan dito sa ating 10 peso year 2002. Yung ating year 2002 mga kaibigan na 10 peso, nakapag content na tayo niyan mga kaibigan. At doon nga sa ating content ay naipaliwanag na natin. So bali ang year 2002 mga kaibigan, ang nakaportrait dyan ay si Apolinario Mabini at saka si Andres Bonifacio. At ang likod ay yung ayan, kugwil niya mga kaibigan ay Daiwan. Ayan mga kaibigan, so bali ang ganitong klase ng barya ay tinatawag na bimetallic coin mga kaibigan. So bali pag-uusapan nga natin mga kaibigan itong error coin na ito. Kung tititigan yung maigi, ayan mga kaibigan, no, tingnan yung maigi. Yung normal coin nasa gawing kaliwa. Ayan, Republika ng Pilipinas. Pero itong year 2002 mga kaibigan, baliktad. Bangko sa Sentral ng Pilipinas yung sa kanan, imbis na Republika ng Pilipinas. Ayan, at pag binaliktad mo yan mga kaibigan, year 2002, nasa likod mga kaibigan, Republika ng Pilipinas naman, nasa likod ng year 2002. Baliktad mga kaibigan yung coin mga kaibigan, yung outer ring tsaka yung inner ring ay nagkabaliktaran. So ayan yung issue mga kaibigan sa barya na year 2002. Ginawa lang natin halimbawa itong year 2016. Ito mga kaibigan yung normal coin, yung Republika ng Pilipinas kasama ng portrait ng dalawang bayani, at saka yung kugwil niya kasama nakasulat yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan yung normal coin mga kaibigan ng 10 peso bimetallic. Ayan yun mga kaibigan. So ayon sa ating pananaliksik mga kaibigan, yung year 2002 ay common coin. Marami tayong makikita mga kaibigan dito sa atin sa mga tindahan na sinusukli lang. At yan po ay hindi po nabibili. Pwede po yung mabili mga kaibigan yung year 2002 kung yan ay UNC. Siguro mataas na siguro kung kailangan ng bumubuo ng series niyan. Kung kinakailangan ng bumubuo ng series niyan mga kaibigan, ay bibilin sa inyo siguro mga 30 pesos isa. Basta UNC uncirculated, yung hindi pa nagagamit sa circulation. Pero pag yung normal na circulated na year 2002 na coin mga kaibigan, hindi po nabibili mga kaibigan. So yung marami niya nakikita sa vlog sa YouTube, napakamahal daw ng year 2002. At dalawa lang naman mga kaibigan ang die variety nito, 1C saka 1D. Die 1C, die 1D. Ito mga kaibigan, itong reverse nito mga kaibigan. So ang ating pinag-uusapan na ito mga kaibigan, mga kabarya, ito nga ba ay legit error coin? Ayan. Kung makapansin nyo mga kaibigan, mayroon siyang tama. Mayroon siyang mga tama sa gilid niya. At saka medyo UP na siya mga kaibigan, yung coin na ito. At kung titingnan nyo sa likod, ayan o, mayroon siyang
May mga damage niya sa mga kaibigan ng tama nung plies. Kasi nga bimetallic yan mga kaibigan, may tendency na yan ay matanggal yung gitna o malaglag pag nahulog mga kaibigan, lalo't mahina lang yung pagka-compress ng machine dyan, ay malalaglag po yan yung gitna niya, yung centering mga kaibigan. Sa ating mga kaibigan, maraming nagsend ng picture nito na ganitong klase ng coin. Karamihan mga kaibigan may tama na, may mga gas-gas, may dents. Yan po ay tinatawag na yung ganitong klase ng barya mga kaibigan, yung baliktad yung outer ring tsaka yung inner ring magkabaliktad. Yan po ay tinatawag na man-made error kasi ang BSP po hindi po gagawa ng ganyan na barya. Pwede pa nating sabihin na ito ay kung ang year 2002 na ganito ay magkabaliktad nga yung outer saka inner ring, kung yan ay brand new, yan po ay UNC, wala pang kagalaw-galaw, hindi pa nagamit sa circulation mga kaibigan, yung ganitong year 2002, legit po yan, genuine na error. Kung UNC, walang magas-gas mga kaibigan, walang tama, walang dents, walang UP, walang damage, yan po masasabi natin na legit error coin yung ganitong klase ng barya. So sa karamihan kung nakita mga kaibigan, may nag-post ay 40,000 daw ang isa nito, ay wag po kayo maniwala kung 40,000 kasi nga po man-made error. Wala pong additional value. Ito po ay naisukli lang sa akin sa tindahan kasi nga tayo pag may sinusukling mga gantong barya, tinitingnan na agad natin ang year. Baka makachamba ng year 2007 saka year 2009 ay pagkapirahan natin. So ayan mga kaibigan, ang tawag dyan ay man-made error coin. Tao lang may gawa, ginalaw lang yung gitna saka yung outer ring para magmuka siyang error coin mga kaibigan. So yung presyo nito mga kaibigan, walang additional value yung ganitong klaseng barya as error coin. Pwede mo pa itong maibili sa tindahan as 10 piso din. Pero yung year 2002 na normal coin, katulad nito mga kaibigan, ito, common coin lang mga kaibigan. So, tiningnan natin sa group, wala tayong nakitang nagbebenta ng year 2002 na normal coin. Sa eBay may nagbenta halagang 313.58 pesos. Sa carousel, meron din nabebenta, nag-post 899 pesos mga kaibigan. Pero sa group, wala mga kaibigan. Sa YouTube mga kaibigan, yung mga year 2002 na coin katulad nito, na normal coin, ay pagkakamahal ng mga nilalagay nilang presyo. Pero ang katotohanan, yung year 2002 ay hindi po nabibili unless UNC yan at kailangan niya ng mga coin collector para bumuo ng kanilang mga series na 10 peso para ilagay sa frame na pan-display. So yun mga kaibigan, yung ganitong klaseng coin na baliktaran ay man-made error at hindi po nabibili at hindi po legit na error coin para mabenta sa merkado. Maraming salamat. Don't forget to subscribe. God bless you all. Bye-bye.